Ayan, dito tayo sa ating farming investment natin. Yan, magpalipad po tayo ng drone para makita nyo ang aerial view ng ating farming. Ito, magbabalik tayo sa pag-update dahil may mga ka-farmers tayo na nag-aabang din sa resulta ng ating pagtatanim. Yan, nakikita na po natin yung mga tanim natin ang lulusog, ang lalaki na. Hindi natin inasahan na ganito nakalaki yung mga tanim natin. May mga durian tayo, puyat, diwanuan, langka, ibiark, may rambutan, avocado, niyog, coconut. May mga saging din tayo dito natira, yung lakatan at saka kardaba. Yun po yung pagtatanim natin yung pandemic. At saka 2 years ago na. Yung iba na pinalitan na natin yung tanim na fruit trees talaga. Ito nakita ninyo at katabi natin yung bahay ni nanay yung sa kabila at ni tatay, at maraming salamat sa kanila at binigyan tayo ng lupa na tinaniman natin. Ito, nagpalipad tayo para makita natin na kapag mawer na tayo dito sa kabila, andun sa kabila hindi pa natin natapos, balikan natin. Ito, may bakante pa tayo dito na taniman natin. At magbalik din tayo sa hito farming pag dito na tayo sa area, mag-stay talaga yung pag-retire na ni Mrs. Tayo din mag-focus na tayo dito sa farming, dito na tayo magtira. At ito yung kagandahan, mayroon tayong mga niyog dito, coconut farming. Ito mga ka-farmers, ito yung kagandahan sa niyog. Every 2 to 3 months makapag-harvest tayo ng beaker, yung pasungkit natin, yung mga lahing, yung mga gulang. Mahal yung kilo ngayon ng niyog. Nagpabutong tayo, mga ilang harvest na, stop muna tayo sa butong, buko. Ito, magbalik tayo sa pasungkit ng ating mga niyog dahil mahal yung kilo ang kuha. Kaya sana tuloy-tuloy yung mahal ng kilo ng mga buyer para tuloy-tuloy yung pagbinta ng mga farmers katulad natin. Ito, mga ka-farmers, napagandang investment po ito, pang retirement talaga yung pagpa-farming. Meron tayong mga iba't ibang prutas dito. Ito yung kagandahan dahil nakita na po natin yung pinaghirapan natin. May mga na malulusog na yung mga tanim natin. Ito, hindi po tayo nakapagmawer dito sa kabila. At dun sa may mga niyog natin, meron tayong mga kardaba dun. At ayusin natin, pabungahin naman natin, at least meron tayong mga konsumo. Naglakatan tayo noon dito at nag-vegetable tayo yung kasagsagan ng pandemic. Ngayon at bumalik na yung trabaho ni Mrs. sa downtown, hatid sundo tayo, kaya minsan lang tayo makapunta dito sa ating area. Ito, nagbalik tayo sa ating pagpa-farming dahil nabisi tayo sa pagkalisorbe, pagsuporta kay Tatay Digong sa 10 to 30. At ito, magbabalik tayo muli sa farming para makapagbigay tayo ng mga idea at ang maganda na investment na tanim. Ito yung bahay ni nanay at saka ni tatay. At hindi natin ginalaw. Inayos lang natin para andyan pa rin. Maraming salamat sa kanila at binigyan tayo ng lupa. Wala sila nanay at saka tatay. Ito, tayong napatuloy. At ito, dati ito pong rice field po ito dati. Pero ito, ginawa natin ng paraan para taniman natin ng fruit trees talaga. Yung durian, langka, at saka rambutan, avocado, at saka niyog. Ito, nakapag-mower na tayo dito. Nag-mower lang tayo para iwas tayo sa herbicide. Dahil malaking epekto din sa mga tanim natin yung magpagamit natin ng mga herbal, mga herbicide na pamatay damo. Ito, nagmanumano lang tayo. Yung abri puno, yung katawan ng yung puno lang ang gi-mower natin. Ito, napakalaki na natin durian mga kabayan, mga kalakbay, mga ka-farmers. Natutuwa tayo dahil ito, ang lulusog, ang ganda ng mga dahon. Ito, magpatubig tayo dahil medyo mainit, tag-init. Magpatubig tayo
para makasurvive yung ano natin, mga tanim. At ito, natuwang-tuwa na tayo. 3 taon na ito, itong ano natin, durian. May mga kanupi na. At kunting ano lang, tiis na lang, kunting abanti na lang, ay mapakinabangan na natin. Limot-limutan lang natin yung panahon. Ayan, mga ka-farmers. At mapakinabangan din natin ito. Ito, may mga kalamansi din tayo dito. Palagi tayo nag-harvest dito ng kalamansi. Ginadala natin dito sa downtown. Konsumo. At hindi na tayo nagabili sa palengke. Yung mga kasagsagan na naglakatan tayo dito. Napakalakas ng lakatan natin noon. Hindi na tayo nagbalik ng lakatan dahil ito, nag-focus tayo sa fruit trees para makapasok yung mga sunlight, yung sikat ng araw. Kasi pag siya masyadong marami kang tanim, mahirapan makapasok yung araw. Hindi maganda sa mga tanim natin. At kailangan din ng maintenance. Kailangan din natin ng mga fertilizer. Ayan. Napaka-importante po talaga sa ating mga tanim. At gamit din tayo ng mga pang-spray, pamatay piste. At papaganda ng mga dahon, pabulaklak. Ayan. Talagang inalagaan talaga natin yung mga tanim ito. Kaya kita na po natin. May mga rambutan tayo dito, nakapagbulaklak na rin. Mag-ano pa lang ito, mag-3 years pa lang ito. Nagsimula, nagbunga ito, 2 years. Nag-start na, ay nakapag-harvest tayo. I-consume lang natin. Ito, may natira pa tayong saging, pero wala na yan. At konsumo na lang yan. Ito, may tayo, ibiark langka. Ayan 5 months old na po ito. At sawa ng Panginoon, ito, napaganda yung tubo niya. Maganda, marami ng mga dahon. May mga tayo dito, itinanim na mga ibiark langka. Napaganda din ito na investment. Mahal din ng kilo. Kaya demand din ito. Pangplanta din ito mga ka-farmers natin. Ayan ganda ng ganda na yung tubo niya, yung langka natin. At maganda talaga pag maka-mower tayo, malinis yung tanim. Ayan, ito yung natin, rambutan na maharlika, ay nakapag namulaklak na naman. At season na naman. Ayan, mayroon na naman tayong makain ito na prutas. Hindi na natin kailangan magbili sa palengke. Ito. May mga tayo ito, kasi klase ng mga prutas. Ito, nagpatubig tayo para makatulong sa ating mga tanim. Ito, may bakante pa tayo na pwede pa natin taniman. At ito, balang araw mag-alaga tayo ng dito. Mga hayop, mag-livestock po tayo dito. Pag dito na tayo sa area, mag-stay. At pag mag-retire na si Mrs. at tayo din. At focus na tayo dito sa farming. Ito, mga ka-farmers, ganda pag may mga tanim tayo dahil may asahan tayo na source of income balang araw. Ito, mag-alaga tayo ng mga hayop dito tulad ng baka, kalabaw, kambing, baboy, manok. Ayan po yung plano natin dito. Sa ngayon, puntahan lang muna natin at abang-abangan natin ito, yung mga tanim natin. May 3 years old tayo dito, 2 years old, 1 year old, at may mga pahabol tayo ng mga tanim. Huwag lang natin na isipin na matagal ang panahon sa pagbunga nito. Limot-limutan lang natin. Hindi natin akalain na ganito na kalaki yung tanim natin. At malalaki na. Yung iba, naka-harvest na tayo. Ito yung magandang investment talaga sa pang-retirement mo talaga mga ka-farmers. Ito po yung ma-share po natin sa inyo. Ito yung mga nag-share lang tayo ng ating nalaman. Salamat din sa mga ka-farmers natin na sila din ang nagbigay sa atin ng mga idea at tips. Paano mag-alaga, anong kailangan na pang-maintenance natin sa ating mga tanim. Ayan, talagang nag-mower tayo. Meron tayong gamit. Salamat sa suporta ni Mrs. At yung bahay kubo natin dito, salamat din sa sponsor niya. Meron tayong pasilungan dito. Dati yung pasilungan natin, itong dapugan ng lutuan natin. Yung may katabi ng niyog. May kunti tayo na bahay kubo dyan na
pasilungan noon. Ngayon nagpatayo tayo dito, kami ni Mrs. yung bahay kubo talaga. At isa pang kagandahan, yung mga kahoy na ginamit namin na pangtayo ng bahay kubo namin ay dito sa mismo sa area, yung Jimelina. Pinaputol namin, yun ang ginawa namin ng kahoy para makapagtayo ng pasilungan. Ito, balikan natin ito. Abang-abangan ninyo yung mga bagong nating update sa ating pag-aalaga na naman. Season naman sa mga prutas. Ito yung niyog natin. Ito yung kagandahan at makapag-abuno lang tayo sa isang taon kahit na 2 beses. Talagang tuloy-tuloy yung bigay ng bunga niya. Oh. Hitik na hitik sa bunga yung centennial natin na niyog. Kaya ito, malaking tulong ito sa source of natin, income at pambili ng mga pangailangan natin dito sa ating farming. Dito natin kinukuha. Ito yung prutas na 2 to 3 months makapag-harvest tayo ng niyog. Ito yung kagandahan sa niyog kasi hindi siya masyado na alagaan. Mapag-abunuhan mo lang ng 2 beses isang taon, yan, hitik na sa makabigay ng bunga. Ito, nagparami talaga tayo ng mga tanim. Dahil ito naman yung natin, hilig. At hilig dyan mga hilig dyan sa farming. Ito, sana mayroon kayong makuha na mga idea. Kung magbili kayo ng mga planting materials dyan sa may Los Amigos, Windits, plant nursery. Yan po yung mga suki natin dyan. At kay Tatoy Nursery, yan, sa may Kawakawa. Yan po yung mga maganda na bilhan ng planting materials na garantisado po talaga. Legit yung mga tanim nila. Seedlings. Ito, marami pa tayong dapat gawin, no? At mawiran pa natin yung mga durian natin ito. Yung mga durian yan natin, mga rambutan, mga laki na. Kailangan pa natin ni run weeding. Iwas muna tayo sa herbicide. Yes, mainam na kahit na mano-mano, pag mawer maganda naman yung resulta ng ating mga tanim. Ito, may kalamansi tayo dito, grabing bunga. Na lang, parang kiyat-kiyat, orange ng kulay na lang niya, nahinog na lang. Hindi natin naagapan na harvest, pero pinabayaan na natin dyan. Yan marami tayong kalamansi dito, maraming bunga. Ginagawa natin ito, nag-harvest tayo tapos dinadala sa downtown kay Mrs. At ginagawa namin ng tea, lemon tea, ice juice, yan, napaganda ito. Kalamansi, pang sausawan. Ito mga ka-farmers, magtanim ka lang nito, di mo na kailangan magbili ng kalamansi sa palengke. Wala, hindi ito maubusan ng bunga, hitik sa bunga ito. Halos hindi mahinto ang pagbubunga niya, basta open lang yung area mo. Dapat magtanim tayo, open talaga yung area natin sa pagpa-farming. Yan, salamat po sa inyo mga ka-farmers. Abang-abangan nyo yung pag-update natin. Happy farming sa ating mga ka-farmers dyan, mga kabayan.